Nahimatay daw guys itong si Ka Eric dahil ho nalipasan ng gutom. Kaninong kasalanan? Sino nag-hunger strike? Sino nag-protest ng hunger strike? 'Di ba kayo? Anyway, aalamin natin guys kung totoo yung kumakalat, nagsi-circulate online na itong si Ka Eric daw ay nahimatay. So sa mga hindi nakakaalam guys, si Lorraine Badoy at itong si Ka Eric ay nasa kulungan, nasa house detention. So, dinetention sila, nasa kulungan sila for almost 30 days. So, 30 days sila bago sila makalaya. Mukhang doon na din ata sila magpapasko. So, ang ginawa nilang pautot para kaawaan sila ng madlang people ay mag-hunger protest daw sila. Hindi sila kakain hanggat hindi daw sila pinapalabas. Kala mo naman effective. Hindi ho epektibo guys ang kanilang pautot na hunger strike. Eh, meron nga 2.9 million na nagugutom. Kayo, sumusweldo ng 100k per month. Tapos, sarili nyong desisyon na magpagutom kayo, kasalanan nyo yan. Anyway, ito yung balita. Yan, ito, pakita ko sa inyo Celis Badoy, normal lang kondisyon matapos ang house check-up. O guys, fact check, hindi ho totoong nahimatay itong si Ka Eric dahil ho sa gutom. Dahil nung hin-house check-up sila, check up yung vital signs ng mga pangangatawan ng mga yan, normal naman ho ang kondisyon. So, fake news ho na nahimatay. Imagine, kalaki-laking tao, madami pang mga natira dyan sa kanyang katawan. Diba? Madami pang mga natirang dyan sa kanyang katawan, mga pagkain na nalikom. Bago siya nag-hunger strike, kumain muna siya ng parang the last supper. Anyway, hindi naman pala totoo na najumatay itong si Ka Eric. Pautot na naman nila yan para ho palabasin sa social media na kaawaan sila. Anyway, guys, 'di ba? Kapag ikaw hindi ka kumain ng 24 hours, nanghihina na 'yang katawan mo. Maliban na lang kung talagang pinipressure mo 'yung sarili mo para magpapayat ka. 'Di ba? Tubig-tubig lang, sapat na. Pero kung magpapagutom ka lang 30 days dahil sa hindi ka papalayain, pautot mong pagutom ka, tanong kung kakayanin ba 'yan ng katawan mo for 30 days. Anyway, chinek up naman sila. Normal naman daw ho, guys. Pautot na naman. Maniniwala sana kami. Kaso, normal pala yung yung lagay nyo Munti ka na kaming maniwala. Normal pala Diba? Pinagloloko na naman tayo. Kung sa SMNI News, binabalitaan nyo kami ng fake news, pinagloloko nyo kami. Pati ba naman sa sarili nyo, pinagloloko nyo. Imposible na hindi yan sila kumain, guys, for 24 hours. Imposible. Baka pag sa harap ng camera, hindi sila kakain, ipapakita nilang matibaksi, kung sa Bisaya ba. Mga malalakas ang mga katawan nila. Pero pag wala ng camera, it-all-you ka na sila. Diba? Imposibleng wala ba yung mga ayu-ayuda dyan. Malamang, may mga pamilya yan, aayudahan yan dyan. Ay, nako. Anyway, sumailalim sina SM9 program anchors Jeffrey Ka Eric Celis at Lorraine Badoy sa medical check-up sa kamera nitong Huwebes, Disyembre 7, sa gitna ng ikalawang araw na idiniklara nilang hunger strike. Talagang matibay nga naman ng mga pangangatawan ng mga ito, or baka pinagloloko nyo lang kami. Sa harap ng mainstream media, hindi kayo kakain, pero pag wala ng camera, it-all-you ka na. Maniniwala ba kayo guys na nag-hunger strike yan? Tingnan nyo nga yung pangangatawan ni Ka Eric, ang laki-laki. Imposibleng within 8 hours, hindi yan magutom. Diba? Ay, nagpapasexy kayo? Base sa impormasyon na inilabas ni House Secretary General Reginald Velasco netong Huwebes, nasa normal umano ang kondisyon ng kalusugan ni Celis at Badoy. Normal naman pala. Huwag nyo kaming pinagloloko. Niloko nyo na nga kami makailang beses Diba? Anong pagloloko nyo sa amin? House Speaker Martin Romualdez gumasta ng 1.8 billion. Tapos, mayroon palang issue, yung ownership dito, Nikki Buloy. Diba? Basahin natin guys yung paglipat ng corporate ownership, wala daw prior approval ng Congress as a requirement. Tapos hindi din kayo miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, ng KBP. Ilang beses nyo na kami niloko.
Ang hilig nyong mag-red tag. Kahit si Mayor Magdalubayan, if I'm not mistaken, red tag nyo na isa daw taga Jundok. Napatunayan nyo ba? Ang dami nyo ng panluloko sa amin. Panluloko sa amin. Kung alam nyo, effective yung hunger strike nyo. Deserve. Isinagawa raw ang medical check-up ng dalawa sa dakong 11:15 nitong umaga Huwebes. Sa naturang impormasyon ni Velasco, normal with a cold. Umanong kondisyon ni Celis habang normal naman ang kay Badoy. Matatandaan nitong Miyerkules, December 6, nang inanunsyo ng dalawang anchor SMNA ang kanilang hunger strike. Bilang pagpaprotesta sa pagsailalim sa kanila sa kustodiya sa Kamara sa Batasan sa Quezon City. Nakasailalim sina Celis at Badoy sa kustodiya ng Kamara hanggang maprobahan umano ang plenaryo ng committee report sa investigasyon ng panel hingil sa umano'y fake news peddling at red tagging laban sa dalawang host ng SMNI. Guys, usapang red tagging paparinig ko sa inyo yung ginawa nila kay Leni Robredo. They really are working overtime with the recruitment, yung angat buhay ni Leni Robredo, mga kababayan natin, the people behind the angat buhay is CPP, NPA, NDF. In fact, there are now mga on social media, mga nanay na naghahanap ng mga anak nila na wala na. Hindi na nila makita. Ito yung sumali ng Leni Youth, no? So, diba? Red tag yun, no? Nasaan ebidensya nyo? Nung tinanong, wala naman pala. Pautot. Anyway, matatanda ang nauna ng iginiit ni Celis sa telebisyon na gumastos umano sa Romualdez ng 1.8 billion sa kanyang paglalakbay para sa 2023. Hindi naman umano nito malinaw na binanggit ang kanyang source sa naturang aligasyon. Sa isa namang pahayag ni Badoy, sinabi niyang naturang strike ay laban di umano sa infiltration ng CPP, NPA, NDF. Samantala sa pahayag ni Celis nitong Huwebes, tinawag niya si House Speaker Martin Romualdez na isang illegal president na ginagamit umano ang Kamara para labanan ang mga kaaway nito sa politika. Hindi naman kayo nilalabanan. Mali kasi yung ginagawa nyo na nag-spread kayo ng misinformation online. Kasi social media is a platform, diba, to, yung ma-receive ng mga tao, yung various information. To receive information, to, diba, watch ng news. Madami pa. But you use social media platform to your black propaganda, to spread hateful and cruel comments. And beside that, gumagawa kayo ng misleading info. To the point na hindi naman nyo bini-verified yung source nyo if allegedly tama ba or hindi. Mga news anchor kayo, dapat alam nyo yung code of ethics. Tapos, palusot ni Ka Eric, hindi daw sila news anchor, kundi commentator sila. Even though you are a commentator, diba, you should know the facts or fake news. Diba? Mali yung ginagawa nyo. Nag-spread kayo ng kasinungalingan online para mag-create kayo ng hateful statement against sa kalaban nyo. Binalik ko din sa'yo yung sinabi mo. Diba? Imagine, hindi kayo kalaban ni Romualdez, kayong kumakalaban sa kanya, gumagawa kayo ng fake news, kasalanan nyo yan. Walang ginagawa sa inyo yung tao. Ikaw din yung may sabi na may basbas daw ni House Speaker ang pagpa-impeach dito kay Vice President. How could you say? Diba? How could you say that na may basbas ni House Speaker yan? Kaloka. Anyway, guys, normal naman daw ho ang kondisyon ni Celis at ni Lorraine Badoy. So, wag na kayong mag-worry. Matitibay yung mga katawan niyan. Si Ka Eric, dating yan, taga Jundok. Sana yan sa Jutom, diba? Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.